Patuloy pa rin binabaybay ni Bagyong Kaloy ang karagatan. Huling namataan yung sentro nito sa layong 470 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour and wala po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit yung trough or extension nito ay magdudulot po ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa Eastern Samar, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Mostly mga light to moderate po yung mga pag-ulan nito but possible pa din yung short period ng malakas na pag-ulan. Kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. Samantala, yung isa pang low pressure area naman na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay huling mataan sa layong 1,725 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Unlikely or hindi po natin nakikita na magiging bagyo ito, hindi rin ito papasok sa loob ng PAR and wala po itong magiging epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, easterlies pa rin po yung prevailing for most areas of the country, lalong-lalo na dito sa bahagi po ng Luzon. So except po dito sa may ilang areas ng Eastern Visayas at Caraga, ang mararanasan lang po natin ng mga pag-ulan ay yung mga isolated dala po ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Base naman dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Kaloy, generally northwestward pa rin yung pagkilos nito, nananatiling malayo dito sa ating landmass. And makita po natin patuloy din itong papahina within 12 to 24 hours ay magda-downgrade na lamang po ito into a low pressure area. Again, wala po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa maliban na lang sa trough or extension po nito na siyang magdudulot ng mga scattered na mga pag-ulan, mostly dito sa bahagi ng Eastern Visayas at Caraga area.